بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, mga kapatid sa Islam, mga kababayan, mga mahal naming masugid na sumusubaybay sa page ng New Muslim Academy Philippines. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang ikaapat na series o ikaapat na yugto ng pag-aaral natin sa pagpapaliwanag ng mga maiksing sura sa Quran Al-Karim, na kung saan sa pagkakataong pong ito ay ating bibigyan ng kapaliwanagan ang patungkol sa isang maikling sura sa Quran, at ito ay ang suratu Quraysh. Ang suratu Quraysh, ito ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, li'ilafi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ang sura na ito ay meron itong ugnayan o connection sa sura na nauna sa kanya, at ito ay ang Suratul Fil. Dahil sa Suratul Fil, binanggit doon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang magandang ipinagkaloob niya sa mga Ahlu Makkah, sa mga Quraysh. At yun ay ang pagligtas sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanilang kalaban na si Abraha, na nais niyang wasakin ang Kaaba. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay niligtas niya mula sa kapahamakan ng mga Quraysh, at yun ang binanggit niya sa Suratul Fil. Samantalang sa sura na ito, sa Suratul Quraysh, binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito ang isa pang ipinagkaloob niya sa mga Quraysh, at ito ay yung ginawang madali sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagaan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ginawang kaugalian nila ang paglalakbay nila sa Yemen at saka sa paglalakbay nila sa Asyam. Naglalakbay sila taon-taon. Meron silang dalawang taunang journey, dalawang taunang paglalakbay sa Yemen at saka sa Sham. Pumupunta sila sa Yemen every winter, sa tuwing taglamig, at pumupunta naman sila sa Sham, sa sakop ngayon ng Syria, Palestine, Jordan at saka ng Lebanon, sa tuwing tag-init. At ito yung mga malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quraysh. So ni-remind sila ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa malaking biyaya nito sa kanila, at binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mandato, binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang wajib sa kanila pagdating sa mga ni'ma na ito, ano yung tungkulin na dapat nilang gawin. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito, li'ilafi Quraysh. Ibig sabihin, li'ilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Ibig sabihin, para sa kinaugaliang pangangalaga ng mga tribo ng Quraysh at ang kanilang kapamaraanan na paglalakbay sa taglamig patungong timog ng Yemen o Janub al-Yemen, southern part ng Yemen, at sa tag-init papunta naman sa northern part ng Asyam, nang walang anumang pinangangambahan. By the way, binabasa ko sa inyo ang tafsir Al-Muyassar, ang payak na pagpapaliwanag ng kahulugan ng Quran Al-Karim na na-translate, na naiprintan ng Mujamma' Al-Malik Fahad ng King Fahad Complex. So sa mga talatang ito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malaking biyaya na naipagkaloob niya sa mga Quraysh, na paglalakbay nila taon-taon papunta sa Sham, papunta sa Yemen. So ano ang required sa kanila? Ano ang hiling sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi sa kanila, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. At dahil dito, dahil sa malaking biyaya na ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tungkulin nila, nararapat lamang na tumanaw sila ng utang na loob. Hindi pwede sa isang tao ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Tungkulin ng bawat isa ang tumanaw ng utang na loob sa sino mang may nagawang kabutihan sa kanya. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may pinakamalaking ipinagkaloob sa atin na kabutihan. Napakalaki ng utang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang tungkulin natin
sa mga biyayang na ipagkaloob niya ay ang sumambatay sa kanya. Kaya sinabi niya, pinaalala niya sa Quraysh, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kung ganun, ay dapat na sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito. At ang bahay na tinutukoy dito sa talata nito ay ang Makkah. Dahil ang Makkah ay ina-address ito sa Allah subhanahu wa ta'ala tashrifan, bilang pagpaparangal sa kanya. Binanggit ito na ito ay bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ang Kaaba ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng Quran, Kitabullah, aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng related sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan yun na ang bagay na yun ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang required sa lahat ng Quraysh, dahil sa napakaraming biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero anong ginawa ng Quraysh? Anong ginawa ng mga katribo at kalahi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sinunod ba nila ang utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala after ng lahat ng biyayang ipinagkaloob sa kanila? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-concentrate, nag-focus, full-time, nagda'wa sa kanila sa loob ng 13 taon, 13 years. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam naging bukang bibig niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanila, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Sabihin ninyo ang isang salita na magiging dahilan ng ikakatagumpay ninyo dito sa dunya hanggang sa akhirah. Pero anong sinasabi nila? Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida? Gusto ba ni Muhammad, sabi nila, sabi ng mga Quraysh, gusto ba ni Muhammad na gawin na lamang ang mga Panginoon namin na isang Panginoon lang? Ang mga santo-santo na sinasamba namin na isang Panginoon lang? Hindi pwede. So, ganun ang reaction nila. So, ang mga Quraysh ay hindi nila kayang talikuran yung mga santo-santo na sinasamba nila. Imagine, sa Kaaba, nakapalibot doon, ang mahigit kumulang 360 idols na mga santo na sinasamba ng mga Quraysh. Kaya mahirap din sa kanila. So, yun ang hiling sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos silang pinagkaluban ng maraming biyaya, napakalaking biyaya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. At lalahanin nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpakain sa kanila mula sa gutom. Inalis sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gutom. At ang Allah subhanahu wa ta'ala inalis din sa kanila ang takot. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Ginawang mapayapa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pamumuhay nila. Wala nang takot pa sa kanila. Wala na silang pinapangambahan pa. Wala nang dapat na katakutan pa ang Quraysh. So, anong mga aral, mga kapatid sa Islam, ang makuha natin sa mga talatang ito? Kabilang sa mga lessons na makuha natin dito, una't una sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Mapupulot natin na malaking aral sa mga talata na ito, ang pinakamalaking biyaya na maaring matamasa ng tao mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang hihigit pa na biyayang maaring ipagkaloob ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao dito sa dunya kumpara sa ni'mat ragad al-aish, kumpara sa yung magandang pamumuhay. Yung bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng masaganang pamumuhay dito sa dunya, yung papasok ka sa grocery store, pagkatapos pupulot ka lang ng gusto mo dahil meron kang pambayad, lahat ng gusto mong kainin, makain mo, lahat ng gusto mong puntahan na pupuntahan mo. Yun ang pinakamalaking blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na rakadul aish. Pangalawa, yung walang takot, wala kang kinatatakutan, wala kang pangamba, walang threat sa buhay mo. Una, yung may makain ka. Pangalawa, yung wala kang pangamba. Yun ang the greatest blessings ng Allah na maaari niya ipagkaloob sa isang tao. At yun yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala pinakain niya ang mga Quraysh. Siya ang nagpakain sa kanila. Satisfied sila. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala inalis sa kanila ang takot, ang pangamba.
Kaya nga sa isang hadith, binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na naiulat ni Imam Ibn Majah, ganun din Imam At-Tabari o ni Imam At-Tabarani rahimahullah, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbi, ang sino man sa inyo na paggising niya sa umaga, unat-una mapayapa siya sa kanyang lungga. Hindi siya nakatira sa palasyo, hindi siya nakatira sa isang kondo, sa isang apartment, sa isang hotel. Nakatira siya sa isang lungga. Man asbaha aminan fi sirbi, ang sino man sa inyo ang paggising niya sa umaga at ligtas siya sa lungga na tinitirhan niya, mu'afan fi badani, at saka malusog siya sa pangangatawan niya, indahu qutu yawmi, at meron siyang makain sa araw niya na yun. Ano ang katumbas niya? Gaano kalaki yung blessings na yun sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. Ang lahat ng blessings na yun, yung paggising mo sa umaga, ay ligtas ka, payapa ka, pagkatapos physically healthy ka. Pangatlo, ay meron kang makain sa araw mo na yun. Meron kang makain sa araw mo na yun, hindi para sa isang buwan. Ang value nun lahat, ang value, kung bigyan natin siya ng value, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. Katumbas yun na parang lahat ng laman ng dunya nandyan na sa'yo. Binigay na sa'yo lahat ng laman ng mundo. Ganun kalaki mga kapatid sa Islam, ang value ng blessings na ipagkakalob ng Allah sa isang tao kapag meron siyang makain, kapag walang threat sa buhay niya, ligtas siya sa buhay niya. Imagine niyo ang iba gumagastos para lang sa security nila. Nag-hire ng mga security, bumibili ng mga bulletproof na mga sasakyan. Para saan? Para lang sa kaligtasan ng buhay nila. Pero ikaw, wala kang security, wala kang escort, wala kang bodyguard, pero ligtas ka. Mag-isa mong lumalakad, mag-isa mong namamalengke, may privacy ka. Ang iba, hindi makakilos, hindi makalabas kung walang security. Kaya magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na ipinagkalob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong naipagkalob din ng Allah sa Quraysh. Ang required sa atin ay ang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at magpasalamat sa Kanya. Ganon din isa sa aral na makukuha natin sa surah na ito, yung sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ibig sabihin, ang Quraysh ay ginawa silang ligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang pangamba. Inalis sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang threat, ang anumang takot. Walang pwedeng magbanta sa mga Quraysh. Kasi bakit? Respetado silang mga tao. Nirerespeto sila ng lahat ng tribo ng mga Arabo. Kaya wala nang banta sa buhay nila. Anong aral makuha natin dito? Isa sa malaking aral makuha natin dito mga kapatid sa Islam, ang pinaka-peaceful na lugar, pinaka-safest place in the earth, wala nang hihigit pa kumpara sa Makkah. Wala nang mas ligtas pa kumpara sa Baladullah al-Haram, kumpara sa Holy Land, sa pinakasagradong lugar sa ibalat ng lupa, ang Makkah al-Mukarramah. So, dahil dito, ang wajib sa tao na napunta doon sa lugar na yon ay samantalahin niya, na gugulin niya mga panahon niya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na ano ang wajib sa isang tao? Isa sa aral na makuha natin sa surah na ito, kapag mayroong blessings na ipinagkalob sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ay dagdagan mo ang pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. The more blessings na ginawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more blessings na mayroong ipinagkalob sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ay dagdagan mo rin ito ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo ka dapat mapalapit sa Kanya. Dahil once na sinuway mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilabag mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa yan sa mga banta sa blessings na ipinagkalob sa Allah subhanahu wa ta'ala na maring sa isang idlap lang ang mawawala sa iyo. Tingnan niyo yung mga dinaanan ng dilubyo sa Cebu, sa Negros noong nakaraang araw lang.
Ang iba sa kanila, ang gaganda ng bahay, bagong bili yung mga sasakyan nila. Pero anong nangyari sa kanila? Ha? Sa isang minuto lang nawala ang lahat ng property nila. Ang iba hanggang ngayon patuloy silang magbabayad sa pag-ibig, nag-loan na sila. Patuloy nilang babayaran yung mga properties na yun. Ha? Maliban na lang siguro kung sabi ng iba kung may insurance. Pero ang insurance riba pa rin. So, dahil dyan mga kapatid sa Islam, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagiging wagas sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang pagsamba sa Kanya, nangangahulugan itong pasasalamat sa Kanya, at ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan ito na mapapanatili natin ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang biyayang tinatamasa natin mula sa kalusugan, mula sa anumang pangkabuhayan na tinatamasa natin sa araw at gabi. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya tayo na mabilang sa mga taong tunay na nagpapasalamat sa Kanya, tunay na sumasamba sa Kanya. Allahumma inna ala dhikrik wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arzuqna fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.